Hindi po natin paniniwalaan basta-basta yung mga sinasabi ni Ramil Madriaga. No? Although, there are a lot of parts in his testimony yesterday dyan po sa House Justice Committee impeachment hearing which passed off as very, very convincing given how he recalled those information. At kung napansin niyo po, talagang parang, I don't remember him consulting his lawyer while he was being questioned, no? While he was being asked clarificatory questions. And sa dami po ng kanyang mga aligasyon na napakaseryoso laban sa Vice Presidente, medyo nagulat lang po ako doon sa naging tugon ng Vice President kanina. Ayan, no? Basahin natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Mga kababayan, of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flunker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. Mga kababayan, mga giliw na tagapakinig at tagapanood ng Facts First, hindi ba kayo nagwa-wonder sa dinami-dami ng mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente, ang minabuti niyang sagutin ay itong dating sa kanya ay isang napakalaking insulto na tila gumamit daw siya di umano ng kapit o padrino o ng tulong para makapasa siya sa law school. Sa totoo lang po, wala po tayong pakialam doon kung gumamit man siya ng padrino o hindi. Ang issue po natin dito, yung confidential fund at yung iba pa mga seryosong aligasyon doon po sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya. At yun po yung magandang sagutin. Wala po tayong pakialam kung magaling po siyang estudyante o hindi, kung bagsakin man yung mga grades niya o hindi. Wala po tayong pakialam sa grade niya na sabi niya 5 points higher doon sa average nung nag-take siya ng bar nung kailan ba ito? 2005. Wala po tayong pakialam doon. Doon po tayo tututok sa mga seryosong issue. And speaking of the serious issues against the Vice President, mga kababayan, pansinin niyo po itong nasa huling bahagi ng kanyang pahayag. Ulitin natin mga kababayan. The failure of the administration to provide relief in this price crisis is not due to a lack of resources, but because public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability for the most corrupt budget in our country's history. Mga kababayan, medyo nuknukan po ng kaipokrituhan itong bahagi na ito ng kanyang pahayag. Bakit ko po nasabi? Dahil po, not due to a lack of resources. Tama po yun. Dahil kung hindi po, kung naging tama po, yung paggastos ng confidential funds na base po doon sa Notice of Disallowance, 73 million at 325 million, talaga mas marami po tayo resources ngayong panahon ng krisis. Pangalawa po, public funds are being used for political maneuvering to avoid accountability. Sino po ba nag-avoid ng accountability rito? Ako, sure ako, hindi ako, no? Ang hinahanapan din natin na accountability, itong mga corrupt, mga walang hiyang mga kongresista, pati na po yung mga magnanakaw diyan sa Senado. Kaya wag po kayo basta-basta magpapaniwala sa mga ganitong pahayag na lumalabas na parang dinideflect lang po yung issue para hindi matutok sa kanya.